Unang beses nga tumikim ni Bebo nitong bilog-bilog na to at nagulat nga kami sa naging reaksyon niya. Anak syuta, nagpanik talaga kaming lahat dahil halos hindi nga siya makahinga. Hindi daw niya talaga kayang lunukin. Bakit daw piling niya mas masahol pa sa kulon, anak syuta? For today's grab nga, hindi ko na mabilang kung pang ilang araw na namin to dito sa Hong Kong. Abe, nagkanda delay kasi talaga ang upload ko. Gawa nga nang nagpasko at kami nga ay umuwi ng Pilipinas. So para makontinue ko nga ang chismis namin dito sa Hong Kong, i-continue ko na rin kung ano ang mga nangyari sa amin. Kitang-kita nyo naman, alive and kicking na si Bebo. Magaling na ang kanyang rayuma. Pwede na nga ulit siyang isabak sa mahabang lakaran, kaya naman dito ko sila dinala sa Hong Kong. Tuwing nagta-travel kasi kami guys, ako talaga ang nagiging navigator o GPS nila. Dala ko nga sila dito sa Mongkok dahil ang sabi nga nila, napakarami nga daw na pwedeng bilhan dito. Ito nga pala yung ladies market na kabila talaga ang pwede mong makita at pwede mong mabili. Pero syempre, pagalingan mambarat. In fairness naman ngayong araw, tuwang-tuwa ako dahil nakakondisyon itong paa ni Bebo. Pag-iikot nga namin, nakakita nga o nakasipat nga sila nanay ng mga magagandang jacket. Paubos na rin kasi yung mga outfit namin, kaya nakipagbaratan sila kala kuya at buti naman binigyan sila ng malaking discount. Pagkatapos nga noon, nagbook lang kami ng Uber at kami nga ay mga nginain sa night market dito sa Hong Kong. Tuwing nagbubuk nga kami ng Uber, pinauuna namin sila nanay tapos kami na yung susunod. So dito na kami nagkita-kita sa may Jordan Street o sa may Temple Street na tinatawag nila. Lahat ng mga night market na pinuntahan namin sa ibang bansa, itong Hong Kong lang yung may pinakamakonting store. Una nga namin pinuntahan, ito nagtitinda ng tanghulo na ubod ng mahal. Kaya ako kasi dinala ng Hong Kong sila nanay. Akala ko sobrang mura sa Hong Kong at pati mga tusok-tusok nila ng kamahal. Pero lahat na nga nang nakita namin, isa-isa lang muna yung mga pinagkukuha namin para malaman namin kung sino dyan yung lasang kulon. Nabukal na nga ang timano ni kuya dito sa matuling niyang mantika. O syempre, hindi naman kami saselan sa matuling niyang mantika dahil napakarami niyan sa Pilipinas. In fairness naman dito sa mga unang tuhog-tuhog na natikman nga namin ni Bebo, nagustuhan nga namin kaya bumalik pa kami sa kanya. Pero talaga namang mapapalaban ka sa bayarin dahil kahit tuhog-tuhog nila, gintuhang halaga. So far naman, nag-e-enjoy nga kami dalawa ni Bebo dahil yung mga sauce ng mga pagkain nila dito, masasarap. Paglalakad nga namin, nakita ni Bebo itong oyster na kumikinang sa mata niya. Umili nga siya ng isa na ang halaga nga 40 times 7. Aligin reeled nga nila to, tapos nilagyan ng garlic, tapos nung tinikman nga niya, nakakuhay, malansa. Pagkatapos nga noon, nag-ikot-ikot pa kami at nakita nga namin itong mga naglalaki ang mga pusit. Ang gaganda kasi ng mga itsura. Feeling ko kasi lasa yung calamares, kaya nagpakuha nga kami dalawa ni Bebo ng isa lang. Pero bago nga kami tumikim, pinakagat ko nga muna to sa tatay ko at maya-maya, tinawag niya nga si Angeline Mapagmahal. Natatawa nga siya nung sinabi niya kay nanay na masarap daw, kaya lang itong si nanay hindi pa nalulunok, parang nag-stampede na. Sabi ko nga, naka-vlog siya, kaya nag-thumbs up sila kahit lasang baby kulong. At anak syuta, hindi ko alam kung saan nila nanggagaling yung mga sauce na yun. Diyos ko, lasang mentol na toyo. Sambahan lang talaga kahit saan ka kumain dito sa Hong Kong. Dahil kahit anong putahe nila, parang hindi nawawala yung ganun. Minsan, may mga putahe naman sila na okay na ang lasa. Kaya lang pag pinahiran nila ng baby kulon, ay Diyos ko, nalilintikan na. Sa mga itsura at kulay kasi, talaga naman kasing maaakit ka. Sa dinami-dami nga ng kinainan namin dito sa night market, dito pa rin talaga kami bumabalik kay kuya na may maitim na mantika. Sabi ko nga sa inyo kanina, nag-try lang muna kami para sa mga susunod, alam na namin kung ano yung o-orderin namin. Pagkatapos nga noon, maya-maya nga, meron namang sinubukan tong si Bebo at ang sabi nga niya, pagkain yata to ng Myanmar. Gustong-gusto niya nga daw tong subukan, pero nung sinubukan niya, muntik na nga siyang maduwal. Tawa nga kami dyan guys, pero seryoso na pala siya. Ngayon ko lang din napatunayan dahil nga duwal na siya. Kahit pala yung mga may itim na tao, namumula pa rin. Nanghingi na nga agad kami ng mga tissue tapos sinabutan na namin siya ng tubig dahil naawa na rin kami sa kanya. Tawag nga daw dun sa kinain niya ay panipuri na meron daw katas sa loob. At sa buong buhay daw niya, yan yung pinaka-worst o hindi niya nagustuhan na pagkain. Pagkatapos nga noon, nag-ikot-ikot pa kami hanggang makarating nga kami dito sa bilihan nga ng shake. Medyo may kamahalan din yung shake nila dito guys. Antimo kanini, siguro nasa 400 pesos yung isang ganyan. Kaya ang ginawa ko, pinauna ko na muna binilhan itong kapatid kong si H2. Kung ano-ano na nga lang yung mga pinagtititikman namin dito, para syempre yung tingin namin na masarap na talaga. Pero pa isang stall dito na Arabo siya pero nagmumura siya ng Pilipino. Kaya kung mapupunta kayo dito, huwag kayo mag-alala, sisigawan niya kayo ng naksyuta. Fairness
naman, masarap nga ang tinda ni kumpari at lahat nga kami ay natikman to. Sobrang hirap nga magtiwala sa mga pagkain nila, lalo na kapag naunahan ka ng mga lasang kulong na pagkain. Pero ganun pa man, dahil nandito na nga kami sa Hong Kong at hindi namin alam kung kailan kami makakabalik dito. Lahat na nga nang makita namin, basta mukhang masarap, sinubukan namin. Ay nuka, kanina pa kami nag-iikot dito, ba't di namin nakita na meron pala nagtitinda ng Philippine food? Siyempre, huwag niyong hanapin yung presyo ng Pilipinas dito. Kaya naman finally, makakatikim din ako ng lasang Pilipino. Naksyutan! Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Yan nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in. Pwedeng 100 hanggang 50,000. After nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay grabe, nung una nga hindi ko pa talaga masyadong mag-gets, pero pipindot-pindot ka lang pala dito, eh pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan, meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro, eh talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako, grabe, kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabili sa laro na to. Kaya naman nung malaki-laki na yung napanalunan ko, eh naisipan ko na rin i-cash out. Madali lang din naman mag-cash out dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yan lang naman! Salamat!